Alam mo yung di ko alam na sa gilid na pala ako ng daan na naman. So paano na yan? Paano na yung pamilya ko? Paano nagtitik-tik kami ng parang excess ng mga welding, ganyan. Pumunta ako ng Prague, tumira ako sa hostel ng 1 month. Masakit yun para sa akin kasi syempre asawa ko yun. Tumibay yung faith. Wala ka talaga ibang panghahawakan. Disclaimer. The views and opinions expressed in this video are solely those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Diary of an OFW or Audio Media. We are not responsible for any actions taken based on the content discussed. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyo, and welcome sa isa na namang episode ng Diary of an OFW, kung saan... Ito ang kwento nyo. Yun! Yeah. So, kung napapansin nyo guys, wala ang ating mga kagrupo. At Kami dalawa lang dito. one-on-one muna kami ni... Mag-one muna kami. At kasama ko nga pala ngayon si Chusi, ang Chusi ng Tagayala ba? Ang choosy. Exciting part to kasi... Ito yung kadalasan na OFW story talaga na ihahatid namin sa inyo. Hindi lang more on trabaho. Magda-dive deeper din tayo sa, of course, family life, spiritual life, motivations, yung mga ganong bagay na gustong-gusto naming i-share dito sa Diary of an OFW. So, ngayon, simulan natin. Sige. Juicy! Juicy! OFW ka for... OFW ako for, bali, 9 years kasi ako sa Taiwan. And then dito, sa Czech Republic is parang overall 5 years. Nag-apply ako, nagkaroon ako ng lakas ng loob na makapag-abroad. Parang 27 years old na yata ako noon. Kumbaga parang in-enjoy ko muna yung mga trabaho sa Pilipinas. So, kasi sa pagkakaalam ko, bago ako mag-abroad, parang naka-anim na companies ako, 6 na companies ako sa Pilipinas. First time ko nag-apply, so parang ano lang yun ang tawag dito, parang Baka sakali lang. Facebook lang yun alam ko Parang ano lang siya, parang nakita ko lang siya and then naghahanap na factory worker nga sa Taiwan and then tinry ko lang siya. Ang nakakatuwa, pagdating ko doon, ang tawag dito, nung in-interview ako, akala ko pasado na ako. Pero hindi pa pala. Kasi that time, kung malaki na ako ngayon, that time is parang nasa 98 kilos ako. Sobrang taba ako dati talaga noon. Ngayon, ang sabi sa akin is, sige, kukunin ka namin, pero bibigyan ka namin ng 3 buwan. Magpapayat ka muna. May kondisyon. May kondisyon, oo. Di ako naman, syempre, willing. So, parang ano rin yun, pabor sa'yo. Pabor sa akin kasi, kumbaga, sabi nila, doon sa unang in-applyan ko, hindi na ako dumatatanggap, pero willing pa sila uli natanggapin ako. Pero kailangan, ang condition is magpapayat muna ako. Ginawa ko naman siya, and then from 96, nag-lose ako parang 83 lang, ganyan. Uy, di naman sama yan. Hindi naman sama, sobrang... 13 kilos, salos. Iba, grabe yung ginawa ko doon talaga na, puspusan talaga. Kasi gusto ko talaga makapag-abroad na that time And then, nung pagbalik ko doon, hindi rin ako natanggap doon. Kumbaga, parang, merong isang kaibigan, ni-refer niya ako sa isang agency. Sabi niya, apply ka dito. Sabi niya ganun, biodata selection naman. And then, punta ako doon. Yung agency na yun, I think, ang pangalan niya is iQuest yata. Familiar sa akin. iQuest, yung pangalan niya. Kadalas nagpapalis sila sa Taiwan. Oo. So, biodata selection, try ko lang, apply ako, pasa ako ng and then after 2 weeks, tinawagan na nila agad ako. So, sabi, selected ka nga. And then medical. So, parang almost 3 months bago ako nakaalis, papuntang Taiwan. Natatandaan ko yan kasi parang November 25 siya. Nung una ako nakaalis. So, pagdating ko ng Taiwan, di ba, syempre, first timer ka, akala mo maganda sa ibang bansa, ganyan. So, ang nakakatuwa, di ba, sakay kami ng eroplano. Talaga, hindi ako sanay magbiyahe. Bus nga lang dati noon, nasusuka talaga ako Tapos eroplano pa. Pagbaba ko, dinala kami doon sa ospital, no? Tapos sa medical, oo.
As in talagang wala silang makuha dugo sa akin. Kahit saan nila ako turukan, parang bang naano yung dugo ko. Parang umurong, ganyan. Parang umurong siya. O yung pagturok nila sa akin, ganyan. Siguro, naghintay pa ako ng parang, pinagpahinga muna ako, sige, pahinga ka muna ng 30 minutes. And then after 30 minutes, kukuha na kauli namin ng dugo, ganyan. And then after nun, naging okay naman na siya. Ang pinaka-exciting part doon, nung pagpunta namin ng accommodation. Kasi, sa Taiwan, ang accommodation namin is parang van siya. Alam mo yun? Container van? Container van. Okay. Oo, container van siya na, ang nakakatuwa is, container van siya na malaki. Tapos, ang init. Kasi nung dumating kami doon, pagdating namin, hindi na siya summer, malamig na siya, pero mainit doon sa loob. So, tanghali, pagdating namin, dinala kami doon. Alam mo yung first timer ka, yung parang, dito kayo, taas kayo, dito kwarto nyo, ganyan. E di ikaw naman, bit mo yung maleta mo, diba? Taas ka, punta ka doon, e di sige. Double deck din, ang mga bed. Double deck, ang nakakatuwa, doon ako napunta sa pinakamalaking kwarto. Para siyang selda. Ganun ang niya, kasi ang daming double deck. Promise, sabi ko sa'yo, siguro, 10? 10 10 double deck. So, 20? So, 20 kami. Oo. So, 20 kami doon na parang, yun. Tapos, ang CR niya talagang common CR. Pero doon sa accommodation, meron doon naman kwarto na 4 lang sila, 6 lang sila. Kaya lang, yun na lang yung available eh. Yung maramihan na yun. Unang dating ko doon, talagang grabe. Parang sa pangatlong araw ko, talagang homesick na ako. Namimiss ko na yung pamilya ko, ganyan. Ano pa nung time na yon, ang tawag dito, parang yung cellphone natin, parang sinauna pa, mga Nokia, ganyan. Keypad. Oo, and then kung gusto mo maka-video call ng family mo, Zoom pa yun dati, Skype pa yata, year diba? pala yun? Anong year yun? 2010. 2010. Oo, Skype pa yun dati nun, no? So, Yahoo pa yun. Oo, Yahoo pa. Kaya ang ginawa ko dati, kailangan mo ng laptop. Oo. So, ang ginawa ko dati nun is parang, doon sa baba kasi, merong parang Pilipino na may asawang Chinese. Doon sa baba ng accommodation namin, siya nagluluto, nagpapautang, nagluluto ng pagkain, tapos nagpapautang, ganyan. Di ako, 3 weeks pa lang yata ako nainganyo na ako na kumuha ng laptop sa kanya, hulugan. Kasi nga, gusto ko makausap yung family ko. Siyempre, mas maganda kung Skype, nakikita mo sila, ganyan. Video call. Video call, ganyan. And then, yung start na kami ng, siguro, parang parang 1 week pa yata bago kami nag-start nun Kasi may training pa muna. And then, nung nag-start na kami ng trabaho, nagulat ako kasi ibang-iba yung trabaho sa Pilipinas, saka doon. Kasi sa Taiwan, doon sa napuntahan ko, paggawa siya ng doorknob Oo. Parang locksmith. Siya, Taiwan Pushing ang pangalan nung, parang mga ganun. Parang locksmith. Parang mga ganun. May iba-ibang brand ng mga doorknob. So, ang ginagawa ko doon is susi. So, ako lang doon sa buong company, yung makina ko lang yung gumagawa ng susi. So, manual siya na parang CNC siya na manual. So, lahat, kumbaga, manual mo siyang... Parang win-weld mo, parang dinodrawing na Oo, kinakayas niya. Kinakayas niya. Then, may feeder siya, tapos doon mo ilalagay yung susi. May parang sa jigsaw, tapos bababa na gano'n, may pattern, Ganun siya. Kaya lang, ang tawag dito, continuous yung gawa niya. Tapos may kota-kota. Kota-kota, May kota-kota siya. And then, nung unang dating ko doon, syempre, first timer ka syempre hindi ka mabagal ka, di ba? Hindi mo pa alam kung paano yung gagawin mo. Mabilisan. Oo, tapos, ang nagkataon pa, yung supervisor ko, kasi alam naman natin yung mga nag-Taiwan, alam nila na yung iba lang naman na Taiwanese is may racist din, ganyan. So yung naging visor ko doon is natutuwa siya na pinapagalitan kanya kapag halimbawa may dumadaan. So kumbaga parang pagpasok ng umagang ganyan, sisigawan kanya, tapos titingin siya sa mga tao na para bang pinapagalitan ko to, akong boss nito, parang ganun. Parang nagmamagaling. Oo, ganun siya. Syempre ako naman, first timer, di ako naman tahimik lang ako, ganyan. Meron akong isang Pilipino, 3 kami doon yung isang Pilipino na papalitan ko,
ang tawag dito, mayroon akong bad experience sa kanya kasi, di ba, syempre, tinuturuan nga niya ako. Nung time na tinuturuan niya ako, dahil paalis na siya, parang ano siya, yung, bahala ka dyan. Parang ganun siya. Parang matuto ka Oo, mag-isa. matuto ka agad. Kasi ganun siya. Eh, syempre, first timer ka, hindi ka naman agad-agad basta-basta matututo. So, saka lalo na, syempre, may process kasi yun eh. Hey, sorry to interrupt. If you are an OFW or you are a Filipino, this is for you. We sit down with real people, real stories, real lessons, real life. And if you wanted to continue to watch meaningful interviews and lessons from lived experiences, subscribe now to our platform and be part of this conversation. So, ngayon, ang nangyari, ang pasok namin is 7 o'clock. Ang ginawa niya sa akin, sabi niya, pumasok ka ng 6:30. Sabi niya. Tapos, ako naman, dahil nga syempre, first timer ako, hindi ko naman alam na bawal pala yun. Kasi dapat ang pasok talaga namin alas 7. Tapos pumapasok akong 6:30, syempre hindi naman bayad. Early. Hindi naman bayad yun, oo, ganun. Kasi, mabagal akong maglagay sa feeder. Kasi nga, di ba yung mga susi, Maliliit. maliliit yun. Tapos, talagang ikakamada mo sa kamay mo, tapos ilalagay mo doon. Pero syempre, nung bandang huli na, ano naman, nagamay ko na. Oh. Pero syempre, yung siguro first 1 month siguro, ganyan. Nahihirapan ako. Lalo na yung pag-adjust ng makina kasi manual nga siya. Nahihirapan ako kasi nga, hindi naman niya talaga totally tinuturo sa akin. Kasi nga parang sinasabi, bahala ka dyan, alis na ako, wala akong pakialam, ganyan. Pero ako naman, desidido naman ako. Kasi nga, parang ganun kasi yung Motivated attitude ko. ka na, Oo, no? kapag halimbawang hindi mo ituturo sa akin, edi pag-aaralan ko to. O para sa ganun. Hindi na kita kailangan. Kung hindi ko na kailangan, bahala ka. Parang ganun yung isip ko dati nun. Pero that time, mahirap talaga siya. Kailangan talaga siya na turuan ako, ganyan. And then, nagkataon naman na nung time na umalis na siya, yung nasa kabilang ship, pumunta doon sa amin, sa ship namin, and then siya yung nagturo sa akin. Okay naman, mabait naman siya, smooth naman yung pagtuturo niya sa akin. Nung And then sa natutunan ko na. Oo. Natutunan ko na hanggang pag nag-overtime ako doon, ako na lang mag-isa, ganyan. Kasi doon sa buong company, ang overtime ko lang, Sunday ng gabi. And then lahat sila, wala silang pasok. Ako lang mag-isa sa buong company. Kaya alam mo yung dati nun sa Pilipinas, matatakutin ka. Nawala ang takot mo eh. Kasi mga, di ba? Oo, kasi ano gagawin mo, di ba? Mag-iinarte ka dito, ikaw lang mag-isa doon sa company. Pag natakot ka, siyempre iniisip ko na lang, kailangan kumita ng pera, ganyan. Ganun na lang iniisip ko. Ang nakakatawa doon minsan, dala ko yung laptop ko, yung mini laptop ko. And then, siyempre, wala pang cellphone noon ng mga, mga latest. Wala pang mobile apps. Wala pa. So, kausap ko siya, biglang dumating yung bisor ko. Hindi ko alam. Hindi. Kasi ako lang mag-isa dun eh. Okay. So, syempre wala naman tao. Ako lang mag-isa. Kausap ko siya. So, ako na, habang ang tawag dito, yung machine naman, tumatakbo naman siya basta nalagay mo na ng susi. Okay na yon. And then, kausap ko siyang ganyan, naka-headset ako. Ay, ang dilim. Tapos maya-maya, natakot. Kasi parang may gumano, maputing-maputi yun. Bigla siyang umano. Pag ganun ko talaga, nahila ko yung laptop, ay bagsak-bagsak na gano'n. Sabi ng kaibigan ko, hello. Anong nangyari sa'yo? Sabi niya gano'n. Tapos, Kala ko multo. Oo. Inano ko muna, tapos, yung bisor ko, ano siya kasi, kumbaga alam naman niya kasi yun, syempre, mag-isa ka lang doon. So, syempre, alam naman niya na pag, pwede ka naman tumawag. Okay lang naman yun. Okay lang yung may gamit na laptop. Okay lang naman yun na pwede kang tumawag na gano'n. Hindi ka Sabi niya, gagalitan. nahulog yung laptop mo. Siyempre nag-worry. Oo, hindi talaga. Sabi niya, hindi mabait kasi yun yung bisor namin na yun. Ayun, hanggang sa nasanay na sa trabaho. And siguro, isang bagay, ba't ako nag-survive doon sa unang trabaho ko, is doon din kasi ako parang na born again Christian. Oo. Kasi maraming Christian community. Maraming Christian church doon eh. So, doon ako na born again Christian. And then, ayun na. Dati homesick ka, tapos syempre parang gusto mo na umuwi, pagod na pagod ka. And then yung nasasama na ako sa church, nagba-Bible studies, mga ganon. Parang parang naiibsan yung lungkot mo. Oo, parang masaya ka na, ganyan, parang nalilibang ka na. Doon na nag-start yun na ganon. Kaya lang, ang nangyari lang kasi doon, natapos yung kontrata ko.
Nung natapos yung kontrata ko, syempre, sa Taiwan dati, di ba, hindi uso pa nung dati yung after ng kontrata mo uwi kang Pilipinas. Oo. So, Kailangan mo ganun- umuwi ng isang buwan ulit mag-process. Oo, magpa-process ka. So, anong nangyari? Umuwi ako ng Pilipinas, nag-process ako doon ng papel ko. Same agency pa rin. Wait lang, gaano ka katagal dun sa 3 company? years. Straight. Straight, oo. Saka ka lang umuwi. Oo. Ah, okay. 3 years ako straight doon, saka pa lang ako umuwi. Kasi, noong time na yun, dahil nga first timer ako, parang nangihinayang ako magbakasyon. Kasi that time is may pamilya na kasi ako noon eh. May isang anak na ako noon. So, syempre may sinusuportahan ako sa Pilipinas, and then breadwinner din ako sa pamilya ko. So, may mga pamilya ako na sinusuportahan, may pinag-aaral, ganyan. So, yun, doon napupunta. That time, masasabi ko na talagang wala akong ginawa nung kundi magtrabaho. Talaga nakafocus ka sa Hindi ko rin, na-enjoy ko yung pagsaserve sa Lord kasi nga, nakakatin ako ng Bible study, nakakapag-church ako. Pero yung sabihin mo na life, na balanced life, na tinatawag, wala pa rin ako dun eh. Nandun pa rin ako talaga sa trabaho ng trabaho. Ganon. para makapag-provide sa pamilya mo. Makapag-provide, oo, kasi continuous kasi, syempre. And then, ang nangyari, pagkatapos ng kontrata ko doon, uwi ako ng Pilipinas, balik ako doon sa agency. Pagpunta ko doon sa agency, ulit, alam mo yung yung ginagawa, sige, timbang ka dito, buhat ka Simula't nito. simula talaga? Simula ulit. Pero same company. Same company, nagulat nga ako. So, simula't simula, bakit ganun? Ba't simula't simula? Ano naman ako, babalik naman ako sa same company. O, di sige, gawin lang natin kasi yun yung gusto nila eh. Rules nila. Rules nila yun eh. And then, nung medical na, nung time nagpa-medical ako, syempre ako, kampante ako na makakabalik ako ng Taiwan. Matiwasay, maayos. Kasi nga, sila naman yung nakapagpaalis sa akin. Actually, dalawa yung agency. Yung isang agency, bukod sa iQuest, yung isang agency is Melacom. Kung familiar ka doon, sa din yun, sa Manila din siya. And then, dahil nga, parang gustong, syempre, iQuest na nagpaalis sa akin, parang gusto mong tumanaw na utang na loob sa kanila. Sa kanila ka na lang uli aalis, parang ganon. So parang pwede kang mamili ng Yes, agency? pwede kang mamili. Pinarasas uli nila yung papel ko. Nung nag-medical na, ito na, nagsimula na ang kalbaryo natin. Kasi, nung minedical ako, sabi niya, may spot daw ako sa baga. Ang ginawa ko, edi punta ako doon sa agency. So, sabi kong gano'n na, ano pa yung problema, ganyan, may spot ka sa baga, sabi niya gano'n. So, ano pang gagawin natin? Magpapa-x-ray ka uli, ganyan. Edi nagpa-medical uli ako sa kanila, x-ray, edi bayad na naman yun, di ba? Ako from Laguna, punta ako ng Manila, Bumabiyahe gastos ka. ka na naman, bumabiyahe ka, nagbabayad ka, and then, meron na naman. So, sabi Hindi ka ko, nagpa-second opinion sa ibang hindi, clinic? ang ginawa ko nga, nung sinabi niya na meron na naman, nagpa-second opinion na ako. Pumunta na ako talaga ako para sa lungs talaga, na doktor. Tapos, edi syempre, in-x-ray, lutong-lutong ang baga ko nun eh. Kaka-x-ray. Parang nakatatlong x-ray ako nun eh. So, nagpa-x-ray uli ako, tinignan niya, wala kang problema, walang spot, walang ganito, walang ganyan. Ang ginawa ko, kumingi ako ng clearance sa kanya, dinala ko doon, and sabi ng agency sa akin, hindi ka na pwedeng umalis kasi nakadalawang ka na, pa-x-ray ka na doon sa agency, ay sa clinic. Clinic nila. Ano pang gagawin natin? Wala na tayong magagawa. Sabi niya gano'n. Bakit po tayo walang magagawa? Kasi nakadalawa ka na tapos na. So, ibig sabihin, hindi ka na makakaalis kasi may spot ka. Yun lang talagang tumatak sa ko. Grabe, no? Tapos sabi niya sa akin, hindi ka na makakapag-abroad kahit kailan kasi may spot ka. Talaga? Oo, sabi ko nga ganun. Imbis na i-motivate nila yung mga aplikante, no? Oo, alam mo ba nangyari sa akin noon? Natulala ako nung sinabi niya sa akin na hindi ka na makakalis kasi may spot ka. Wait lang. Di ba 2 beses ka nag-x-ray? Between dun sa dalawang, x-ray mo, naggamot ka? Hindi ako nagamot. So magkasunod lang siya? Magkasunod lang siya. So parang hindi ka man lang niya narekomendahan na Hindi, wala. mag-second Wala opinion ka, tas kung positive talaga, maggamot ka, tapos balik ka dito. Wala na. Usually ganun kasi, di ba? Walang ganun. Ngayon, ang nalaman ko lang na ang nangyari pala, yung agency namin sa Taiwan, ang gusto pala niya is kumuha ng bago. Kasi kapag bago, 'di ba, alam mo naman pag bago, yung yung bayad nila sa broker's fee, 'di ba? So, 'di ba no that Taiwan 8, tapos parang pag bumalik ng Taiwan 5 na lang, 'di ba? So, ang gusto niya maging bago uli. Para malaki yung nakukuha. Oo, kumbaga papalitan niya ako, parang ganun yung nangyari sa akin. And then syempre ako naman nung sinabi sa akin nung
nung sa agency na gano'n, nakatulala lang ako, nakatingin ako sa kanya. Tapos sabi niya, sige na sir, kunin mo na po yung requirements mo doon sa, doon may tinuro sa doon sa area na yun. And then ako naman, nakatulala ako, and then kinuha ko, naglalakad ako sa may Harrison Plaza, as in naglalakad talaga ako doon na, alam mo yung di ko alam na sa gilid na pala ako ng daanan ng mga jeep. Parang Di ba naano laging ka? traffic doon? Parang nawala ka na sa Nawala ako sa sarili sarili ko. Oo, talagang sabi kong ganun. Parang natulala ako. Sabi kong ganun. Bakit ganun? Sabi niya, hindi na ako makakaalis. Parang ganun. So, paano na yan? Paano na yung pamilya ko? Paano ano? Eh, Parang nangibabaw na yung worry mo. oo. Pero that time, nung naglalakad na ako doon, bigla na lang, ewan ko, may nagsabi sa akin na Melacom. Sabi niya, doon sa isip ko, that day din, pumunta ako ng Melacom, oo. Hapon na yun, mga alas 4 siguro. Pagpasok ko doon, and then yung nagpa-process doon, nakiusap ako sa kanya, sir, sabi kong ganun, baka pwede naman pong ipasa nyo uli sa company namin, yung papel ko. Kasi sabi po nung agency, yun nga, na hindi na po ako makakalik kasi may spot po. Pero sabi naman po, nung tumingin sa akin na doktor, wala naman daw po akong spot. Pinabalik niya ako, siguro mga 3 days. And then sabi niya, yun nga daw. Ang nangyari daw, ay parang pinalitan na ako nung broker. Talagang stress, yung time na yun. Talagang hindi ko talaga siya ma-explain. Pagpunta ko uli doon, is, ang tawag dito, meron silang interview. Yun na nga yung second company ko sa Taiwan. So sabi niya, meron kami ongoing interview, kung gusto mo ipapasok kita. Sabi niya gano'n. Ano ka lang, kumbaga parang by chance lang, malay mo naman, sabi niya gano'n. So sabi ko, sir, ilan po ba kukunin? Sabi ko gano'n, 15 lang. From 120, naging 30. And then, final interview, naging 18 kami. So, glory to God, kasama ako doon sa 18. Gano'n ka katagal nagstay sa Pinas? Nagstay ako parang 8 months. Oh, mabilis lang din pala. Hindi ka inabot ng taon. Oo, nagstay. Hindi ako inabot ng taon. And then, nagstay yung mga ganun. And then, nakabalik na ako agad. Second company ko is Compass. And then, doon sa Compass naman, CNC operator na yung ano ko doon. Trabaho ko doon. Pagawa nga siya ng tornilyo. Ang makina mo ay 6. Tapos manual feeder lahat. 'Di ba? Kung gaano kasaya 'yun, talagang tas may sabay mo ka. manual feeder lahat, lakad talaga, ikot ba? Lagay ka. Nung una mahirap, pero habang tumatagal kasi almost ako doon almost 6 magsi 6 years ako doon Doon ka mas matagal. Doon ako mas matagal, doon sa company na 'yon. And then pagkatapos noon, yun nga nabalitaan ko na si Artilec, nag-hire siya ng factory worker papunta rito. Ito na yung nag-start ka na mag-apply papunta mag-apply dito sa Czech Republic. So, yun. Year, ano yun? Parang 2019. 2019. 2019. Halos magkakasabay pa tayo. 2018 ako nagsimula mag-apply. Pero 2019 ka na. 2019 ako nakaalis. Parang dumating kami dito ng March. 2019. March 2019. And then, first company ko dito is sa Pardubice. Pagawaan siya ng elevator. Ang bigat kasi purong bakal talaga siya. Tapos ang trabaho namin is nagtitik-tik kami ng parang excess na mga welding, ganyan. So, ano lang siya parang family business. Pero malaki din yung company. Parang family business siya to. So, pagdating namin doon, syempre, ina-expect mo, trabaho mo talaga is parang operator ka lang, ganun. Pero doon, pag minsan, nagdadamo kami, nagpuputol kami ng mga puno, ganyan. Parang hindi siya yung katulad sa ina-expect mong trabaho na pinamahalin nyo, parang gano'n. Oo, parang ganun siya. And then that time, dahil nga, ang tawag dito, di ba, from Taiwan, ang gusto ko lang talaga kumita ng pera, ganun. Nung dumating na ako dito sa Czech Republic, gusto ko uling na mas malaki pa doon ang sahod. During that time kasi, ilang buwan lang kasi yung pagitan natin. During that time, hindi pa rin ganong kalakihan ang Malit lang. neto. Oo. Tsaka, I think, sasahod pa tayo ng mga 13, no? 13, 11. Mga diba? 13, 11, ganun. Ganun lang ang sinasahod natin. Kaya ako parang gusto kong humanap ng ibang trabaho. And then yun nga,
meron akong nakitang nagre-recruit sila sa ano naman yung sushi naman siya. Company ng sushi sa Germany. And then, yun, nag-apply ako doon. Ngayon, nung nag-apply ako doon, yung kausap ko doon na recruiter, yung kontrata, pinadala niya sa mismong company. Kasi, yung mismong bahay namin, saka yung company namin magkadikit lang. Parang 5 minutes walk. So, ibig sabihin, pag may dumarating ng mga documents, Sa kanila unang sa opisina bumabagsak. So, nung time na nung time na sinabi sa akin na, pinadala ko na yung kontrata dyan, ganyan. Adi, nagulat na ako. Sabi ko, kinabahan na ako. Pinadala yung kontrata, ba't pinadala yung kontrata? Sabi ko ganun. Kasi meron ako ibibigay sa kanya na address ng kaibigan ko na doon niya dapat ipapadala. Para hindi hindi lumapag dun sa sa Oo, opisina. para hindi lumapag doon sa opisina. Napadala na niya. Tapos sabi kong ganun, paano natin naharangin? Ganyan. Paano natin, That time is, parang na ako dito, 5 months and 2 weeks. 5 months ka pa lang. 5 months and 2 weeks. Pero wait lang. Ikakat muna kita dyan. Kamusta yung comparison or expectation mo nung dumating ka dito versus nung sa Taiwan? Sa Taiwan kasi, trabaho talaga doon. So, ang trabaho doon sa Taiwan, pag minsan nga walang rest day eh. Dire-diretso. And then, kumbaga parang OT-OT siya, then ang sinasahod mo is, nagre-range lang siya ng parang walang OT dito. Ganun. So, hindi rin kataasan. Hindi rin siya, may mga company sa Taiwan na malalaki talaga ang sahod. Oo. Pero yung sa akin, hindi siya ganong kalaki. Ganon. So, hindi ka na masyadong na-shock sa sahod. Hindi na. Pero sa surroundings, sa environment, Nashock ako syempre. Kasi una-una, nung dumating ako dito, may gout kasi ako eh. So, 27 years old pa lang ako, may gout na ako. And then, nung dumating ako dito, parang 1 week pa lang ako dito, nag-trigger yung gout ko ng 21 days. So, kasi sa Pardo Beach parang kami lang yung Pilipino that time. So, wala pang, tapos yung bahay namin is, para siyang accommodation siya. Kaya lang, yung buong malaking accommodation na parang 3 floor yata yun, tapos meron pang pababa, ang nakatira lang doon, may nakatira lang, kami lang, 1 kwarto lang. So, para siyang bakante lahat. So, di ba nakakatakot? Tapos, malapit kami doon sa company, kaya malayo kami sa bahayan. So, maglalakad pa kami para makapunta kami sa bahayan. So, ibig sabihin, naka-isolate kami. So, yun nga. Dahil ako sanay na sa Taiwan, hindi na ako gaanong natatakot. Gawa ng, syempre, ganun din yung ko sa Taiwan dati nun eh. Kaya lang, kumbaga, kung ikukumpara mo sa malungkot. Sa Taiwan, maraming tao. Syempre, galing nga ako sa, nagsiserve ako doon sa church dati doon. Syempre, marami akong kasama mga kapatiran. And then, pagpunta ko dito, wala. Mag-isa ka lang, ganyan. Kumbaga, tingin ko lang, nagkaroon din parang anxiety nung time na yun. Kaya naghanap ako ng ibang trabaho, ganun. And then, kumbaga, parang hindi ko rin ganong naisip yun. Kasi, ang natatandaan ko noon, di ba may rules na sila na 6 months bago ka humanap ng ibang company. Pero noong time naman kasi namin, noong 2019, alam ko July pa lang yun kasi na bago. So, August ako nawalang ng trabaho. So, hindi ako umabot. Sa 6 months? Hindi ako umabot sa 6 months. Ang nakakatuwa, 2 weeks na lang. Talagang, maigpit talaga sila dito eh. Pagdating sa ministry dito, maigpit sila sa mga rules nila. So, anong nangyari, nag-apply ako doon doon sa Germany. And then dumating yung kontrata ko. Pagdating ng kontrata ko, nakuha ng company. Parang nakuha nila ng Monday. Tapos pinagtrabaho pa nila ako hanggang Friday. Pagdating ng Friday, on the spot, terminate nila yung kontrata ko. Pinauwi ka ng Pinas? Hindi ako pinauwi ng Pilipinas. Ang sabi sa akin, nakuha namin yung kontrata, bawal yun kasi nag-a-apply ka sa iba. Tama naman yun, di ba? And then, kailangan mong basahin mo to, sabi niyang ganon. Tapos, mag-agree ka na iti-terminate natin yung kontrata mo dito. Kasi bawal yun. Parang ganon. E di, ako naman, syempre, parang na-shock din ako. Kasi, unang-una, parang overwhelmed ka lang, gawa ng malungkot ka, gawa ng, syempre,
ang tawag dito, walang gaanong Pilipino, walang gaanong tao, and then naka-isolate kayo, tapos biglang wala ka ng trabaho, ganyan. And then sabi nung company, on the spot din na aalis ka na dun sa accommodation. So, saan ako titira? 'Di ba? Wala naman akong gaanong kakilala dito noon. Kasi konti pa lang ang Pilipino dati dito sa Czech Republic that time. And then ang ginawa ko nung araw na 'yon, nung hapon na 'yon, pagkatapos ng trabaho, niligpit ko lahat ng gamit ko. Pumunta akong Prague. So, pumunta ako ng Prague, tumira ako sa hostel ng 1 month. Wala ka masyadong kakilala sa Wala akong kakilala. Ang lakas ng loob mo, Oo, actually, malakas talaga. Yun ang isa sa ko, malakas talaga ang loob ko. So, pagpunta ko dun sa Prague, yun nga, meron akong mga nakakilala na mga kaibigan. Yung isa is parang, meron siyang mga kamag-anak na dadating galing sa parang Australia yata, US, Canada. And then, ang sabi na niya sa akin, halika samahan mo ako, puntahan natin sila. Pagdating ko doon, di syempre wala naman akong ginagawa, wala naman akong trabaho. Pagdating ko doon, tour guide pala ako. Nagulat ako. Wait lang, nakilala mo lang yung sa Prague. Hindi, yung Kailangan mo na kaibigan ko talaga. Pero kumbaga para mga kamag-anak niya. So, samahan mo ako, sabi niyang ganun. Pagdating ko doon, tour guide pala ako. Di syempre ako naman, pagkakaperahan to, sige na. Sabi ko, kasi wala naman akong ginagawa, saka wala naman akong pera. Sige. So, tinuro ko sila, tawag dito, matatanda na yun Mga may edad na sila Lolay. And then, mababait, sobrang babait talaga nila. Yung time na yun talagang, nagala kami, lakad lang, go lang sila. And then, ang tawag dito, parang libre kain, and then nagbigay din sila ng pera after. So, syempre, nagkaroon ka na ng budget. Oo. And then, ang isa pang naging racket ko doon is, naging dishwasher ako sa Indian restaurant. Tapos, linis, ganyan. Pagkatapos noon, nagkaroon ako ng opportunity makapag-apply sa Teleplan. Yun. So, doon, sa Teleplan, tinry nilang ayusin yung papel. Nung tinry nilang ayusin yung papel ko, parang umabot din ako ng 2 months yata. Ganon. Bago sila nag-decide na, ganito na lang gawin natin. Uwi ka na lang ng Pilipinas. Pagkatapos, kukunin ka namin. Ito yung magiging company mo. Parang ganon. So, syempre, ako naman, wala na rin akong choice nun. Saka, syempre, wala kang trabaho. 3 buwan ako walang trabaho dito. Wait lang, nag-survive ako, hindi ko nga rin alam kung paano. 3 buwan ka na walang trabaho, walang employer, pero yung card mo, expired na or... Oo, ma-expired na yung na yun. Ma-expired months na lang. Oo, months na lang. Ay, wait lang. 5 months ka, di ba? 5 months. Tapos, so naka-visa ka pa lang. Oo. Hindi. Ano yun? Kumbaga parang may card na ako, kaya lang 2 years yung nung sa TRC ko. Hindi pala siya 3 buwan. Parang pala siya. Parang magta-3 buwan, parang ganon. Kasi nakauwi pa ako ng nagamit ko pa yung card na yun Oo. Ang ginawa ni Teleplan, nung nasa ministry na kami, ang advice, uwi ako ng Pilipinas, gamitin ko yung card ko para makauwi ng Pilipinas. Diba, ang nakalagay naman doon, 2 years naman, diba? Valid pa siya. Valid pa siya. Gamitin ko yon, uwi ako ng Pilipinas, and then isurrender ko sa Makati. Sa embassy. Sa embassy sa Makati, oo. So, syempre, yun yung time na ginawa ko. Pero that time, ang mahirap, kumbaga parang ilang buwan na ako walang trabaho. Paano ako alam uwi? ko na. Kaya ka napauwi, kaya nagkaroon ng komplikado yung papel mo kasi 3 months kang walang employer. Kasi diba ang rules dati ang rules isang buwan. Oo, ganun. Isang buwan, tapos naging 2 buwan. Ngayon, 3 months? 3 months, 90 days na parang ganun, 90 days. 90 days na ngayon, 90 days. Basta valid yung card mo. Pero pagka-expired yung card mo, tapos wala kang employer, doon ka delikado. So, yun. Pero naman yung, kumbaga parang pasalamat din naman ako sa Teleplan nun kasi pinatira nila ako ng almost 2 months. Accommodation nila, walang bayad yun. Talagang sobrang thankful naman ako. And then yun, sabi, sige, uwi ka. O di, uwi ako. November ako nun November 2019, uwi ako. And then, punta agad ako sa EDI. Ang hirap kasi pandemic na nung time na yun naabutan ka na naabutan na ako ng pandemic noon nagsisimula pala magigpit. So, kailangan naka-face mask ka. Tapos, di ba, may face shield na rin, ganyan. And then, apply kami. Sabi ang usapan, January. Di ba January pumutok? 2020 yung pandemic. Doon na nag-lockdown. So, yun na. Nag-stop na lahat.
nag-stop na rin kaming lahat. kasi di ba, Nabutang ka na lang. oo, bawal na nung lumabas, ganyan. And then, ang ginawa ko noon, that time, 1 year ako nagpahinga. Kasi di ba, ang tagal ko rin nag-abroad, halos hindi ako nagpapahinga. 1 year ako talagang, aywan ko lang ba, paano ko, sabagay, bawal naman talaga lumabas yun eh. Natsaga ako talaga sa bahay lang ako. 1 year. And then, after 1 year, wala na talaga. Wala na talagang pera. Ubus na talaga. Ubus na ang ipon mo. Oo, that time, nagbabayad kasi kami ng bahay dati nun sa Pag-ibig. So, kailangan ko magtrabaho. And then, ang ginawa ko, nagtrabaho ako sa isang warehouse, kung alam mo yung Ninja Van, sa Pilipinas. So, parang Shopee Lazada. So, yung kasi yung nag-hire lagi ng tao nun. And then, one day lang, nag-apply ako ng umaga, nung gabi, trabaho na agad ako. Doon medyo talagang nahasa ang pay ko doon kasi hindi, kumbaga, maliit ang sahod. Tapos, mabigat ang trabaho. Maraming marites. Maraming nakikialam ng buhay. Warehouse yun ah. Warehouse yun, di ba? Marami, syempre, ganoon naman talaga, di ba? Pag madaming tao, magulo talaga, ganyan. So, mahirap ako. And then, sinasabi ko sa kanila na babalik ako ng, Czech Republic. Sinasabi ko yun. Kahit na ako sa sarili ko, alam ko na baka hindi ako makabalik. Parang nawawalan ka rin ng pag-asa. Oo, pero kumbaga parang faith ko yun eh. Sinasabi ko lang, sige, babalik ako ng Czech Republic, gano'n. Pag may nagtanong, saan ka ba galing dati sa Czech Republic? Pero babalik ako doon. Gano'n ako. Positive lang. Positive lang. Alam ko, ang nangyari nun is parang 2021 yata yun. Parang 2021 yata yun. Hindi ko matandaan yung basta nangyari nun, natanggap ako uli, na-interview uli ako, papunta dito uli sa Czech Republic ng July. And then May, na-diagnose yung asawa ko ng cancer. Cancer? Yeah. Saan? Sa Cervical cancer. cervical? Oo, na-diagnose siya ng cervical cancer. So, ang hirap ng decision na yun sa totoo lang. Kasi, syempre, may cancer yung asawa mo, aalis ka. Hindi, may trabaho ko sa Ninja Van, pero aalis ka. Nasa starting stage. Starting stage pa lang, ganyan. Tapos sabi niya gano'n na, mag-ano lang ako, maglulus ng weight, ganyan, magda-diet ako, ganyan. Parang mag-healthy living. Healthy living, oo. Edi syempre, ako naman, wala naman kaming choice. Wala naman akong choice kasi, unang-una is, syempre, yung trabaho ko din, gano'n lang naman din yung kinikita. Pero syempre, masakit yun para sa akin kasi syempre asawa ko yun. Tapos syempre may anak kami, ganyan. So hindi ko rin alam kung paano yung gagawin. Pag minsan, na lang ako, basta every night, nagpe-pray kaming tatlo, and then yung anak ko, magpray ka, pagpray mo, ganyan. Ilang taon yung anak mo nung na-diagnose yung asawa mo? Parang 14, 13. Ganun. Teenager na rin. Teenager na siya, oh. So, may isip na siya nung nalaman. May isip na siya. Nag-celebrate muna kami ng birthday niya. So, bago ko sila, kasi taga Mindanao sila eh, sa Bukidnon. So, bago sila nag-flight papunta doon, inatid ko sila sa airport. So, pagka-atid ko sa kanila sa airport, ang daming protocol. Kasi pandemic pa rin. Pandemic days, ang daming protocol. And then, pagdating doon sa mismong lugar nila, hindi pa agad nakauwi ng bahay. Madami pa ring protocol, ganun. And then yun, nung time na yun, nilalabanan ko lang pero nabablangko ako lagi. Kasi, syempre, nag-aalala kasi ako eh. Syempre, alis ako. Or Pero alam niya na paalis ka. Oo, alam niya kasi alis ako para sa kanya. Parang hirap mag-decide nun. Mahirap talaga. Yung iba, sinasabi nila nga na, bakit umalis ka pa? Kasi syempre, paano wala naman akong choice. Kasi pagka nag-stay ka, anong papagamot mo sa asawa mo? Yes. Diba? Unang-una, breadwinner ako ng family namin. Tapos, ako din yung provider ng sarili kong pamilya. So, syempre, naunawaan ko naman yung iba na dapat hindi ka na lang umalis, inalagaan mo na lang, ganyan, until the end. Di ba yung mga ganon na basta magkasama kayo, ganyan. Pero, ako as a husband, parang hindi ko kaya yun. Na titignan ko na lang yung asawa ko na unti-unting, di ba? Oo. Parang mas masakit pa nga yun eh. Yun ako, hindi ko kaya yun. And then yun, tawag ako doon, parang nung umuwi na sila doon, and then November nakaalis na ako. Pagdating namin ng Qatar, nag-flight na ako. Pagdating namin ng Qatar, ang tawag dito, tulala ako eh. Nawala yung, lalagyan ko ng documents, passport ko. Pati lahat ng documents mo? Lahat ng documents nahulog. Kasi, yung isang kasama ko, nanguha ng basket. Ikaw, gaya-gaya ka. Kuha din ako ng basket. Kaya lang, yung basket na kinuha niya, nakahiga yung papel, yung
holder niya. Ako naman nakapatayo, hindi ko napansin, nakapatayo. Eh di, tinatawag na kami, malapit na. Sabi ko sa'yo, halos, alam yan nung, mga kabats ko. Lahat kami, syempre concerned sila sa akin. Takbuhan kami. Punta tayo dito, tanong daw natin doon. Tapos tanong namin doon sa parang Rubing Guard doon. So, sabi ko na wala nga yung passport ko, ganyan-ganyan. Tapos itinawag niya. Tapos sinabi nga na nandun nga sa station na yon. So, puntahan nyo, lahat kami. Lahat kami. Joint forces kayo. Joint forces kami. Iwan parang sabi, may kinukuha na documents. Oo, kasi syempre magkakabats kami. Concerned din sila sa akin. Tapos, alam kasi nila na ganun din yung sitwasyon ko na may sakit yung asawa ko, kaya tulala ako, ganyan. Kumbaga parang inuunawa na lang din nila. And then, nakaabot naman kami. Nakaabot kami dun sa namin. Pero takbo-takbo na kami talaga. Oo. Pagdating dito, 3 days pa lang ako pumapasok, nag-trigger na yung gout ko ng 2 weeks. At saka winter That time. O kasi November, di ba? Mas nag-trigger pag winter. Parang December 3 kami nag-start sa company. Pumasok lang ako ng 3 araw. And di ba pag December, may bakasyon na agad. So, yun ang nangyari. Ang parang natatandaan ko noon, unang sahod ko ng January, parang napunta sa akin parang 2,000 lang. Maraming episodes na talagang natutulala ka. Ganun siguro kasi kapag halimbawang meron sakit, iniisip. may sakit sa pamilya, ganyan, syempre. Tapos ko noon, ang grabe ang trabaho, grabe ang namin noon doon sa company na napuntahan ko. Kasi nga, ang overtime namin is every Saturday. So, pag galing ka ng 2 to 10, gigising ka tuwing umaga lang ang overtime namin. Galing ka ng... Wala kang tulog. Oo, wala kang tulog. Chinaga ko talaga yon. As in, chinaga ko talaga, wala akong tinanggihan na overtime kasi kailangan ko ng pera. Gano'ng katagal pala yun nung nag-medication siya? 6 months. Ang bilis, no? Kasi starting point lang naman. Mabilis. Mabilis yung niya eh. Parang 6 months lang nung tapos nawala na siya. Pero mga times na may mga times na naglalakad ako mag-isa sa may Borno. Tapos umiiyak ako. Naglalakad lang ako din, nagpe-pray ako din, umiiyak ako, ganun. May mga times na ganun. And then yung mga kwarto ko, nagbo-boring nga sila sa akin kasi pag minsan alam nila na umiiyak ako, hanapin nila ako, saan ka, ganyan. Siyempre, karamihan sa kasama ko doon, ang tawag dito, parang mga naging kaibigan ko na rin sila. Meron kasi ako kaibigan ng 25 years. Sila yung support system ko talaga. So, sila yung talagang nakakausap mo. Sila yung nakakausap ko. Alam kung anong nangyayari. Alam ko na. Updated. Kaya lang, ang maganda kasi sa friendship namin, hindi kami serious. Kumbaga, hindi naman namin binibiro yung mga ganung bagay. Pero ibig ko sabihin, barka-barkada ng turingan. Oo, pag nag-uusap-usap kami, hindi gaanong parang tawag dito masyadong seryoso. Parang dinadaan lang namin lahat sa tawa, ganyan. Which is, nakatulong yun sa akin kasi pag minsan, kahit na, kasi di ba pag halimbawa kasi may ganun kang pinagdadaanan, seryoso ka, and then, tutuloy-tuloy yun. Baka mamaya matuloy sa depression. Ganyan. Para mas kailangan mo yung magpapasaya sa'yo. Yes, para mas kailangan ko yung magpapatawa sa akin, kailangan ko yung magpapasaya sa akin, ganyan. Ganun sila. Ganun lang yung, kumbaga parang naibibigay nila sa akin, ganun. And then, pagkatapos, di ba, nung siya parang April siya nawala. And then, umalis ako doon sa company na napuntahan ko dito ng September. So, parang ilang buwan lang. And then, lumipat na ako dito sa company ko dito. Umuwi ka nun sa Pinas nung nawala? Hindi ako nakauwi. Actually, sa family namin, yung tatay ko, yung 3 kapatid ko, 5 nang nawawala. Simula nung nag-abroad ako. Doon sa company ko sa Borno, first time kong nagtrabaho sa assembly. So sabi ko nga kung kailang may edad, saka pa ako magtatrabaho sa assembly. Mabigat talaga siya. Mabilisan, mabigat. So parang... Gano'n katagal doon? 8 months. 8 months. At lumipat ka, dito na? Lumipat na ako dito. Dito sa company ko ngayon, 3 taon na ako nung October. Dito ako mas tumagal? Kasi dito, parang mas komportable na ako. Saka parang mas okay na sa akin. Kasi okay naman yung benefits, okay naman yung company, ganyan. Kaya parang maganda naman talaga yung company. Oo, yun. Kaya, yun. Nag-stay na lang. Hindi ka pa rin nakakapagbakasyon simula nun? Nakapagbakasyon na ako once. Pero nagbakasyon lang ako para ayusin lahat ng benefits ng asawa ko. As in talagang that time is hindi mga lang kami nakalabas ng mother ko na kami dalawa lang. Kasi gawa nga ng
lagi akong, alam mo naman sa Pilipinas, 'di ba, blockbuster ang pila sa SSS, sa Pag-ibig. So syempre kailangan mo pumila. Punta ka doon ng umaga, i-accommodate ka alas 5 ng hapon, mga ganun, kung kailan magsasarado na sila. 'Di ba? 'Di ba yun ang nakakatuwa, Oo. yun ang nakakatuwa, yun ang reality natin doon Oo. eh. Pero ang kagandahan noon, lahat yun naayos ko. Kamusta yung anak mo? Kamusta yung simula nung nawala yung mami? From the start kasi sila na magkasama. Kasi nung iniwanan ko yung anak ko is parang 1-year-old siya. And then nagkasama kami nung pandemic days, 2 taon. Doon kayo masyado. Doon lang kami nagkasama. Hindi namin kilala ang isa't isa. Kumbaga kaya mahirap. Ako mahirap sa akin kasi unang-una, father na ako, mother pa ako, tas provider pa ako, di ba? Tapos syempre, kailangan mo unawain din yung bata kasi bata yun. Teenager. Teenager din yun, oo. So ang hirap. Pero ang kagandahan naman kasi sa amin dalawa nung anak ko, everyday kaming nagpe-pray. Ini-encourage ko siya na magkaroon din ng faith. So, everyday kami nagpe-pray dalawa, everyday naman kami nag-uusap na dalawa. Consistent. Oo, everyday din kami na pag minsan, may pag-uusap kami na laki nagtatalo kasi teenager eh. Pero pag minsan naman, okay naman kami dalawa, lalo na pag may kailangan siya, di ba? Hindi, biro lang. Allowance. Biro lang, oh. Project. Mga ganun-ganon, di ba? Alam ko, mas na-apektuhan siya kasi parang sa bisig niya namatay yung mother niya. So, mas na-affected siya. Pero sabi ko nga sa kanya, life goes on. Kasi gano'n naman talaga. Lahat naman tayo pupunta doon, una-una lang. Dapat magpatuloy lang tayo talaga. And pag dati noon, nung bago-bago pa lang na, kasi di ba laging yung mother niya nagpapayo sa kanya kasi ako nagtatrabaho, nagpo-provide lang ako. And then nung ako na, nahirapan ako mag-adjust kasi kahit puyat ka, Kailangan mo intindihin. kailangan mo makipag-usap, kailangan mo bigyan ng time. Kasi syempre mag-isa lang siya. Yung anak ko malakas din ng loob. Kasi, ako, very grateful ako sa in-laws ko. Kasi nung nawala yung mother ng anak ko, yung asawa ko, doon sila nag-stay sa in-laws ko. So, sa Bukidnon sila. Ginabayan yung anak mo. Oo. Sobrang bait ng in-laws ko. Hanggang ngayon ba magkakasama sila? Wala na, yung anak ko ngayon nasa Laguna na siya kasi kinuha ko na siya doon kasi 'di ba pinarasas ko na nga yung papel niya. So hopefully pag na-approve nandito na siya next year ganon. Pero yun talagang ang tawag dito, nagpapasalamat na lang din ako kasi yun nga support system ko. And then yung in-laws ko, understanding sila. Saka lang sila, basta kung ano yung makakabuti para sa bata. Pero willing naman sila. Bilib ako sa'yo ha, kasi isipin mo hindi kayo ganun ka-close ng anak mo. Simula bata, 1-year-old na nag-abroad ka na, nagkasama lang kayo pandemic. Isipin mo yung gap na yun, tapos parang na-survive mo, nasuportahan yung anak mo, at the same time maging solo parent sa anak mo. Tapos ngayon, na-survive mo pa rin yung consistent na usap ninyo. Close na kayo ngayon. Closure na. Masasabi ko na, oo, kasi ang tawag dito, ako kasi ako modern dad ako. So, kung ano yung gusto ng bata, inahayaan ko lang. Pero syempre, kailangan may pa rin. Guidance na lang. May guidance pa rin. Kumbaga parang hindi naman yun ang kumbaga parang naging namin dalawa na parang sige pagbibigyan kita sa gusto mo pero dapat alam mo yung limitations mo ha. Dapat alam mo pa rin na ako pa rin yung tatay mo ganyan. Ganon kasi pag minsan kasi nakakalimot talaga pag bata kasi pag minsan yung bonding nyo dalawa pag minsan mag-uusap parang kayo, para kayo barkada, di ba? Tapos pag minsan nalimutan niya, daddy ko nga pala to, hindi ko nga pala ito barkada. Parang ganun. Pero syempre ako naman, sobrang grateful ako doon sa anak ko kasi nga, kahit wala na yung mother niya, talaga, kumbaga parang priority niya talaga yung study niya. And then, mabait naman na bata. Kumbaga lahat naman kasi ng bata, dumadaan naman talaga pag teenager, alam mo naman yun, na parang... Iba yung, mood ng teenager. Oo, iba, pabago-bago talaga. Pero yun nga, nagpapasalamat din naman ako. Kasi yun nga, nung tumira din naman siya doon sa mother-in-law ko, nag-guide din naman siya ng maayos doon, ganun. Kaya, ngayon, okay. Pero siguro, kung hindi sila nakikipag-cooperate, hindi ko rin naman to magagawa. Kaya yun ang isang bagay na pinagpapasalamat ko rin. Kaya hindi rin ako gaanong nahihirapan. Ganun. And then, syempre, ngayon, ako din, rin ako
kumbaga parang provider din ako ngayon sa mother ko kasi siyempre wala na rin yung father ko. So yung mother ko na lang. Although meron siyang business, pero I make it a point na nagpo-provide pa rin ako. Gusto ko kasi talaga yon na, ewan ko ba, gusto ko talaga yun eh. Kumbaga nasanay na ako, simula nung bata ko, gusto Parang ko hindi ako naman provider. Parang hindi naman mandatory sa'yo, pero nabibigay hindi. ka pa rin. Aging motivation ko, kumbaga parang ito na nga, nagsasakripisyo na nga ako dito sa abroad. So, tulungan ko na sila para, kumbaga, umangat din sila. And then in the future, kung ano, magkaroon din sila ng sarili nila, parang gano'n. Tsaka ang nagustuhan ko sa'yo, ina-encourage mo talaga yung anak mo na mas tatagan pa yung paniniwala niya. Kasi bihira yung parent na gano'n na ipupush kang, hindi naman ipupush, no? Pero yung talagang hihikayatin ka na maniwala, na maging spiritually guided ka rin, di ba? Kasi, yun yan. Kaya sabi ko, grabe pagka, hindi mo talaga aakalain sa tao, no? Hindi mo talaga aakalain. Hindi mo ka-spiritual. Hindi, kasi, of course, hindi naman talaga tayo nagkakakwentuhan ng ganito. Pero yung, hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan talaga ng tao. Yes, Hindi mo alam. So, yung the fact na, ang dami nangyari sa'yo ng mga challenges, pero na-overcome mo yun without everyone's knowing kung ano nangyayari talaga sa'yo. Tapos na-overcome mo yun, parang grabe. Maraming kang, yung kala mo na ordinaryong tao lang na patrabaho lang dyan, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa buhay niya. Kaya sabi ko, ang dahil hirap, pala pinagdadaanan, no? ang hirap dito, yung ibang tao, grabe makajudge, Yes, no? Grabe makajudge, not knowing na baka mamaya may pinagdadaanan yung tao na yan. Doon mo talaga makikilala yung mga tunay na nagmamalasakit sa'yo, tunay na kaibigan mo. Pero ako, personally, hindi kasi talaga ako sanay na hingi ng tulong. Hindi ako sanay na ganun. Sanay ako na tumutulong, pero hindi ako sanay na, uy, tulungan nyo naman ako, ganito, ganito. No, hindi. Parang ginagawa mo ng paraan hanggat kaya mo. Hanggat kaya ko, ginagawa ko ng paraan. Ganun, basta ganun yung ganun yung attitude ko. And then, nagpapasalamat na nga lang din talaga ako na isang bagay nga, yun nga, yung mga kaibigan ko. Yun talaga yung nakatulong sa akin kasi kahit usap-usap lang, moral support lang. Pag minsan naman, di naman tungkol sa pera, alam mo yun, yung lang malaman mo na gusto mo lang magsabi. Kasi may GC kami, anytime pwede ka magbato ng kahit na ano doon nararamdaman mo. Halimbawa, masaya ako, kaya nakakainis si ganito, ganyan. And then, basta may magko-comment na lang doon, ganon. And then, kumbaga parang pagtatawanan na lang ninyo, mga ganun bagay. Yun siguro yung isang bagay na pinagpapasalamat ko, na malaking tulong talaga sa akin, is meron akong mga totoong kaibigan talaga. Shout out to Friend Story. Sabi nga nila, okay lang kahit mag-isa, dalawa, tatlong kaibigan mo, basta totoo. Totoo yun. At saka sila yung mga tao na, yung masasandalan mo, at maghihikayat sa'yo na maniwala, maghihikayat sa'yo sa mga gandang bagay, hindi yung maghihila sa'yo pababa. Yes. Parang ganun. Pagdating naman kasi sa faith, nobody's perfect naman. Ako hindi rin naman ako perfectong tao. Lalo na hindi rin ako perfectong dad. Pero syempre, tinatry naman natin, di ba? Ngayon, ang ginagawa ko na lang, syempre ibang tao ginajudge ka. Ang ginagawa ko na lang, hindi ko sila pinapakinggan. Focus ka lang sa anak mo. Focus lang ako. Focus lang ako sa anak ko. Focus lang ako sa pamilya ko. Basta alam ko na tama yung ginagawa ko. Basta alam ko masaya yung nanay ko. O kaya naibibigay ko yung pangailangan ng anak ko, masaya siya. Yun yung isang bagay talaga na lagi ko sinasabi sa kanila na, masaya ba kayo? Kasi yun yung ang hirap. Pag tinanong ka ngayon, masaya ka ba? Di ba parang ang hirap sagutin yun? Di ba? Kaya ako, lagi kong tinatanong yun, yung nanay ko, yung anak ko, halimbawa, nag-enjoy sila sa labas, kumain sila sa labas, may ginawa sila sa labas, gumala sila. Masaya ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? Laging ganun yung tanong ko sa kanila. Tapos sagot nila, oo naman, ganyan. Yung pamangking ko, lagi niyang sagot, di naman masyadong ganito, di naman masyadong ganyan. Lagi ko sinasabi sa kanila na always appreciate things na malit man o malaki na binibigay sa inyo, dapat be grateful. Yun din yung isang bagay kasi na natutunan ko sa sarili ko na, yun nga, di ba? Dahil sa paghahanap ko ng malaking sahod, napapahamak tuloy ako. Di ba? Nawalan tuloy ako ng kontrata. Napauwi tuloy ako ng Pilipinas, abutan tuloy ako ng pandemic. As in, lahat yun dinaanan ko talaga. Ang hirap. Pero, naniniwala naman ako na lahat ng bagay na nangyayari is may purpose. Kasi, naunawaan ko na purpose kung bakit ako napauwi ng Pilipinas para makasama ko yung asawa ko ng 2 taon. Diba? Kumbaga may dahilan yun kung na pala bakit nangyari yun. Oo, yun na pala yun.
after 2 years na magkasama kami. May anak mo. Oo. Anak mo. Pero alam mo ba, yung 2 taon na yun, and every occasion, birthday, lahat na yata, birthday, Valentine's Day, Father's Day, Mother's Day, lahat ng okasyon, sineselebrate namin at sineselebrate namin na may team. Pag minsan ano pa kami, pare-pareho kami ng damit, ganyan. Hindi ko rin alam kung ba't that time gusto ko na ganun, gusto ko na ano. Pero ako kasi personally, parang lagi kong iniisip na pag may ginagawa ako parang yun na yung last. Ganun. Which is hindi naman yun Parang all out ka, all out ka. Which is hindi naman yun masama. Ang inaano ko lang kasi parang wala kang regrets ba? Oh. Just in case what happened, wala kang regrets, wala kang pagsisisihan, parang ganun. Alam mo, bilib pa ko sa'yo kasi hindi lahat ng asawa ganyan. Sabi ko sa'yo, hindi lahat ng asawa sensitive. Kahit anak hindi lahat ng anak sensitive sa magulang. Hindi lahat ng tatay sensitive sa anak na concerned tanungin kung masaya ka ba, happy ka ba, kamusta yung ano nyo. Hindi lahat ng tatay ganun, especially sa tatay. Kasi ang alam natin, yung mga tatay, more on tough love yan eh. More on tough love. Dati ganyan ako sa anak ko, more on tough love ako. Pero ngayon, siyempre wala na yung mother niya. Gitna lang ako. Gitna. Pag minsan mother, pag minsan father, pag minsan kaibigan. 'Di ba? Ganun yung pag minsan spiritual father, ganyan. Ganun. Tapos, yung dedication mo talaga sa pamilya, grabe. Yan talagang Wala akong masabi. yan talagang number 1 priority ko. Pamilya ko talaga. Yun nga yung sinasabi nga nila na maluwag nga ako na father. Pero sa totoo lang, syempre, sa anak ko lang naman na nakakaalam nun kung maluwag ako, mahigpit ako. Kasi nga, syempre nakikita nila pag minsan binibigay ko lahat yung pangangailangan ng bata. Then pag minsan naisip nila parang na-spoiled ko. Syempre, iniisip ko rin kasi na 2 na lang kami ng bata eh. Kumbaga parang dapat gitna lang ako lagi. Gitna lang ako lagi. And then yun nga, isang bagay na gustong ko sinasabi sa kanya is always be grateful and always be prayerful. Kasi yun lang naman kasi talaga. Kailangan magkaroon ka lang talaga ng faith, paniniwala. Yun lang talaga. And then, syempre, pag dumating ka kasi sa isang sitwasyon, wala ka na may matatakbuhan eh. Diba? Sabi nga nila, walang hintayin na wala ka ng choice na wala ka ng matatakbuhan kundi siya. Pagka nandun ka sa point na yun, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Baka mapunta ka sa maling direction. Diba? Walang perfect na parenting. Siguro, lahat ng parents, gusto niyan maganda para sa anak Maganda nila. para sa anak. 'Di ba? So, yung sinasabi nila na maganda yung palaki ko sa anak ko or worst akong magpalaki sa wala talagang talagang trial and error talaga eh. Ganun Tsaka talaga depende siya. kung ano yung mag-work sa inyong dalawa, sa connection nyo. Ayun. Mahirap din kasi nung time na yun talagang ang dami ko rin tinry. Siyempre, nag-start ako sa strict. Tapos lumuwag. Nung lumuwag naman ako, inaabuso ka naman. Di ba ganun na pa kasi talaga eh? Sabi nga nila, kada stage ng age ng bata, nag-iiba-iba rin yung level mo. So sa una, baby, toddler, more on careful ka talaga, lahat po protektahan mo para sa kanya. Pag dumating na yun ng 7 above, unti-unti, binibigyan mo na siya ng independency, decisions. And then pag nag-teenager na yan, wala na, parang hahayaan mo na siya. Guide ka na lang. Mahirap talagang teenager stage. Yun, ang hirap. Lalo ngayon. Oo. Pero ano naman, mabait. Actually, mabait pa nga yung anak ko eh. Pero yun nakikita ko sa iba, ang tawag dito, nahihirapan talaga sila. Kasi yung iba, nagagalit pa talaga pag sinasabihan mo, di ba? Parang mga ganun. Pero based kasi sa, gaya niya, in-encouragement sa faith niya, sa religious part niya, parang yung ganung klaseng encouragement as a parent, as a solo parent, parang malaking impact yan sa bata. And knowing na may ganun na siyang mindset na nakatanim na sa utak niya, parang magiging mabuti siyang tao. Kumbaga. Saka ako, hindi ko siya ini-encourage na dapat itong religion mo. Parang may kalayaan siyang katulad mamili. kita. More on binibigyan ko siya ng freedom kung saan mo mas mararamdaman. 'Di ba? Kasi lumaki kasi ako sa isang religion na dapat yun lang yung religion namin. Wala namang problema. Kasi naging mabuting tao naman ako sa tingin ko. Pero syempre, mas maganda talaga na yung nararamdaman mo na talaga yun talaga yung faith mo eh. 'Di ba? Parang ganun. So ako kaya hinahayaan ko lang siya. Sabi ko nga sa kanya na kung saan mo mas mararamdaman, sige, dun ka. Hindi mo naman kailangan magganitong religion o magganitong May mga religion. time ba kayo na parang nagkaka-heart to heart to kayo? Lagi.
Talaga? Lagi kami. Oh, that's really good kasi magandang connection yan. Lalo na pag halimbawa nag-away kami ng malala, and then, pag halimbawang, ano kasi siya bata pa kasi kaya may pagka-top yung bata. So, alam mo yung mga tipo ng bata na parang pag pinagalitan mo, hindi ka kakausapin, gano'n. Oo, may mga gano'n. Ginawa ko rin yung dati kaya. Na parang lahat naman tayo dumaan sa ganung Oo, stage. di ba may Nag-hunger strike. Oo. May pagka-tough, ganyan. Ako naman, ang ginagawa ko, pareho kasi kami, kapag halimbawang galit kami, ayaw muna naming makipag-usap. Kasi nga, mas lalong mag-explode. Pag halimbawang mag-uusap tayo ngayon, palipasin mo muna, paanoin mo muna. So, ganun kaming dalawa. Pag minsan, paanoin mo muna yan ng ilang days. And then, bago kami mag-usap na dalawa. And then, kailangan, pag nag-usap kami dalawa, kailangan sabihin mo magic word, sorry. Hindi ako pumapayag na halimbawa nakagawa siya ng tapos basta na lang, hayaan ko na lang na hindi siya magsusorry. I-explain ko sa kanya, and then ipapa-realize ko sa kanya kung ano yung pagkakamali niya. And then dapat, matuto siya mag-sorry kasi nagkamali siya. Ganun. Ako din naman, pag halimbawang alam ko nagkamali ako, nagsusorry din naman ako. Kasi yung anak ko sabihin niya, Daddy, ganito yung gawa mo, ganyan. O, edi, mag-sorry ka din sa akin. Ganun. Oo, ganun. Kaya di ako din naman. Hindi, sabi nga nila, kung ano yung gusto mong mangyari sa anak mo, you have to set as an example. Totoo yun. So, kung gusto mo na may humility yung bata, kailangan ikaw mismo maging humble ka para sa anak mo, para makita niya through you na walang masama maging humble, walang masamang mag-sorry. 'Di ba? Totoo yun, totoo yun. It's a good practice, actually. Bala ko rin apply yan Pwede apply lang pala. Apply ko. Isipan ba? Hindi yun. Basta lang kami dalawa. More on, ang tawag dito. Sa ngayon kasi, focus, wala naman ako nagiging problema sa kanya. Siyempre, kabataan kasi ngayon, gusto rin yan ma-experience, lalo na love life, mga ganon. Nagla-love life. Pero teenager na kasi yan. Pero ako naman, wala naman ako kasing problema sa ganon. Basta magsiset lang ng rules. Tsaka kilala. Kilala dapat, kinakausap ko. Open siya sa love life. Parang niya ako parang best friend niya ako. That's nice. Kinikwento niya sa akin, ganyan. Tapos, okay naman. Tsaka yung, din, kinakausap ko din. Mabait din naman siya. Pero syempre, at the end of the day, yung bata pa rin naman ang magde-decide kung ano. Pero ako, kinikilala ko rin talaga. Yung kung sino nakakausap niya. Para, kumbaga, parang alam ko din, ganyan, kung ano yung status nila, ganyan. Siya naman, okay naman sila. Kumbaga, parang, start sa friends lang muna. And sabi ko nga sa akin, huwag lang kayo magmamadali. Kasi ang gusto ko lang naman, abutin nyo muna yung pangarap nyo. And then pag naabot nyo na, di sige, go. Kung yan talaga ang gusto nyo dalawa di ba? Pero syempre, knowing sa love, maraming complicated yan. Mahirap labanan ng pag-ibig. Mahirap labanan ng pag-ibig. Saka mahirap makailam sa pag-ibig. Lalo na kung may sariling desisyon na yung yes, kaya inahayaan ko lang siya. Pero naman siya, grateful naman ako kasi nga, nagkikwento naman siya sa akin. Kumbaga parang, inano ko kasi siya na parang, kaysa magkwento ko sa iba, sa akin ka na lang magkwento para sa ganun, mas mapapayuhan pa kita. Ganun. Di siya, ang ganda nun kasi open siya. Hindi lahat ng anak kayang mag-open sa parents. Lalo na pag babae. Hindi sila yung parang basta-basta magkwento. Minsan, natatakot. Minsan nahihiya magkwento. Natatawa nga ako kasi parang 13 years old siya. Parang nagsabi siya sa akin na parang may naliligaw, gusto ko hindi pwede. Sabi kong ganun. Talagang ganun. Sabi ko, hindi pwede, ganyan. And then, nung nag-17 na siya, nagulat siya na parang umuo ako. Kasi ligaw lang naman Hindi naman, kumbaga parang may naliligaw daw. Sige, sabi kong ganun sa kanya. Kasi, syempre, gusto ko rin naman ma-experience niya yung pakiramdam ba na Saka, ang tawag dito, i-guide mo lang. Guidance lang. Guidance lang naman kasi talaga. Hindi naman kasi talaga pwedeng pigilan. I-guide mo lang talaga yung Tsaka yung pagka pinipigilan mo doon lalo. Baka mamaya dumaan pa sa... Hindi, niloloko ko ngayon pag minsan Huwag kang dadaan sa bintana, ha? Diyan ka dumaan sa pinto. Sabi ko. Hindi kasi, may kapitbahay kaming ganon. Tapos nakita niya. Magtatanan yata. Doon sa bubong. Di ba, pagbaba niya doon sa bubong, dumaan sa bubong namin, sa likod. Tapos sabing ganun, ba't dumadaan doon? Tapos may daladalang bag. Yun nga, magtatanan pala. Kaya, pag niloloko ko siya, kasi bintana yung dumaan, huwag kang dadaan doon, dito ko sa pinto dumaan.
Wala namang pipigil sa'yo kung talagang yan ang, yan talagang gusto mo ganun. Pero, ang maganda lang sa kanya, kinoconsider din naman niya yung nararamdaman ko. Kasi syempre, kumbaga, alam na rin niya na dalawa na lang kami. Kumbaga, iniisip din naman niya ako ganun. Kaya yun din, grateful din naman ako doon sa bata. At balita ko, may plano kang dalhin siya dito. Oo, so bali, naghihintay na lang kami. Hopefully this year, makapunta siya dito. And, syempre excited na rin ako. At, hopefully, ako pipray ko naman lagi na maging maayos kami dito, maging successful siya dito, ganyan. Tapos, sabi ko nga ganun sa kanya, kung halimbawa tatry kasi namin na mag-aral siya dito So, kung halimbawa makatapos ka na dito, sabi ko makahanap ka ng trabaho, edi go lang. 'Di ba? Basta importante is mag-aral ka muna. Actually, yan lang naman ang inihiling ko talaga dun sa bata. Mag-aral muna siya kasi yun din yung sabi ko dun sa sa kanya, naliligaw sa kanya. Hayaan mo muna ako maging tatay. Hayaan mo muna akong pag-aralin ko yung anak ko. And then, pag dumating yung panahon at mag-decide na yung anak ko at talagang maging kayo na, o di, sige. Sabi kong ganun. And yung anak mo, excited na pumunta dito? Excited na siya excited siya na pumunta na dito. Talagang, ang tawag dito, nahirapan kami kasi din sa pag-ayos ng requirements. Hindi rin ganun kadali. Oo, hindi mahirap siya. Lalo na, syempre ako lang yung nag-aayos, tas nandito ako. Tapos, yung kaibigan ko, anong pangalan ng kaibigan ko, si Raya Lynn, siya yung nag-aayos doon sa Pilipinas. Talagang grabe ang... So, para kayong may authorized person? Siya yung SPA ko. Grabe ang dedication noon. Talagang, kaya sobrang, ako doon sobrang hanga ako. Kasi, bira ang ganun. Yun talagang tutulungan ka until the end. Kaibigan, di ba? Kaibigan mo talaga. Kamag-anak, minsan magrereklamo pa yung Oo. Yun na nga. Pero, sana makarating yung sana makarating siya. Sana maging... Sana matuloy yung plano nyo na babakasyon ka doon, tapos sabay mo na siyang madad. Oo, ganun yan ang gagawin ko. Magbabakasyon ako, then susunduin ko siya. Kasi pag hindi ko siya sundo, parang marami pang requirements. DSWD kasi below 17 mga ganun. Parang minor. Minor kasi siya, oo. Kung ako, edi mabilis na lang na makapunta May dito. parent na kasama. So yan, pinagpipray namin, hopefully, this year, makarating In siya. God's time. In God's time. Makarating siya dito. Maraming salamat sa kwentuhan, na. Grabe, ang dami ko na-pick up sa'yo. Oo, maraming salamat din sa time. Meron ka bang mapapayo para sa mga single parent? Siguro, mapapayo ko lang sa mga single parent is, yun nga, kailangan mag-build sila ng, mag-impart sila ng faith doon sa mga anak nila. Kasi mahirap talaga magiging single parent. Lalo na, yung ibang single parent kasi trabaho na ng trabaho Pag minsan kasi, nalilimutan natin ba tayo nagtatrabaho. Di ba nagtatrabaho tayo para mag-provide? Para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak natin. Pero wag natin kalimutan, yung reason ba't natin yung ginagawa. Kailangan, may time pa rin. Puro pera. May time pa rin. Oh yes, hindi lang puro pera. May time pa rin tayo talaga para sa mga anak natin. Actually, ako nga, sa totoo lang, lagi akong available doon sa anak ko, pag anong oras tumawag yan, lagi akong gising kahit 1:00, 2:00, ganyan. Kasi di ba umaga doon. Tapos basta lagi ako naglalaan ng time sa kanya kasi nga, unang-una, syempre minor, babae, tapos baka mamaya mayroon siyang kailangan, makakasagot ako agad sa kanya. Tsaka hindi matutumbasan ng any amount ang connection ninyo ng bata. Totoo yun. Hindi Totoo yun. matutumbasan. Ako, yun din yung isang bagay na na-realize ko nung marami na nga nawala sa amin. Isang bagay na na-realize ko, hindi puro pera. Kasi, yung pera, kung talagang darating yan, nagtatrabaho kami, trabaho ka, makukuha mo yan Pero yung time na lumipas na, lalo na yung bata, lumalaki. Kaya ako talaga, I make it a point na nagbabanding kami dalawa, nag-uusap kami dalawa. Actually, ngayon nga, yung mother ko, nandun siya sa place namin. And then, yun, nagbabanding sila nung anak ko. And then, yung ibang pamangking ko. Kumbaga, parang, ang tawag dito, na-enjoy ni mama yung companion ng mga bata. And then ako sobrang saya naman ako. Okay lang, sige, punta kayo kahit saan yung gustong pumunta. Basta puprovide lang ako, ganyan. Basta importante sa akin, masaya kayo. Okay na yan. Yun yung advice mo. Parang naman sa mga nagbabaka sakali dyan na mag-abroad.
makipagsapalaran. Oo, makipagsapalaran. Kung saan bansa man yan. Oo. Ano mapapayo ko sa kanila? Ang unang-una, syempre, dapat lakasan nila yung loob nila. Actually, lahat naman ng bagay mahirap. Kasi sa Pilipinas, mahirap eh. Pero kailangan mo talaga ng motivation and dedication na talagang gagawin mo talaga, gusto mo talaga. Diba? You need to start. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kailangan simulan mo muna. And then, bago mo i-prepare lahat ng requirements mo, prepare mo muna yung sarili mo. Yung inner self mo na talagang gustong-gusto mo na talaga. And then, syempre, pagkatapos nun, the rest will follow na lang. Basta yun lang, ang mapapayo ko, kailangan lakasan lang nila yung loob nila. Yun yung number 1 kasi sa lahat. Lagi din namin sinasabi, magbaong kayo ng maraming lakas ng loob. Totoo yan. Kasi yung buhay sa ibang bansa is hindi kagaya sa Pilipinas. Yes. Kasi pagdating mo dito, unang-una, iba yung kultura nila. Iba yung language nila, di ba? Ngayon, hindi mo naman alam kung magiging kasama mo o magiging amo mo mabait, di ba? So kung halimbawa, syempre mahina ang loob mo, konting ano lang nila, pitik lang nila sa'yo, is masasaktan ka na, baka mamaya uwi ka na ng Pilipinas. So kailangan lang lakasan mo lang yung loob mo. Then dapat, alam mo kung bakit mo to ginagawa. May rason. May rason, yung reason kung bakit mo ginagawa, di ba? Hindi, totoo naman yun sa lahat ng mga OFW, no? Sabi nga namin, lagi niyong iisipin kung ano yung rason kung bakit kayo nag-abroad. Yes. Kasi totoo. pag wala kayo niyan, hindi mo alam kung saan ka mapupunta. Wala kang direksyon. Kumbaga. Totoo yan. At hindi lang yan applicable sa mga OFW, even kahit mga nasa Pilipinas. Kahit mga nasa Pilipinas, kailangan Applicable may rason kahit ka ba't mo ginagawa yung isang bagay. Lalo na kung pamilyado at may Yes, batang and then, wag natin kalimutan mag-enjoy. Yun yung number 1 kasi na sekreto kung paano kayo magtatagal sa pagiging isang OFW. Kasi, hindi naman lahat ng bagay tungkol sa pera. Kailangan balanced life lang tayo. Nagtatrabaho tayo, nag-enjoy tayo, meron tayong good relationship sa family natin. 'Di ba? Wag na natin dagdagan yung family natin. 'Di ba? Dadagdag ng family, 'di ba? Pero syempre sa inyo din 'yun. Pero yun nga, so ano lang tawag dito, basta lakasan nyo lang yung loob nyo. Kasi lahat naman talaga nagsisimula lang naman talaga sa pangarap. 'Di ba? Mangarap ka and then gawin mo. Yun. And most importantly, prayer. Prayer. Yeah, Prayer number talaga. 1. So yun, maraming salamat, Chusi. Kaya maraming salamat din. Sa napakagandang istoryahan natin. Yeah. Sayang, maraming na-miss yung mga kasama namin. Kaya nga, oo. Wala sila eh. Kung kayo ay nawawala ng pag-asa, no, at minsan down na down kayo, isipin yung pinagdaanan, Juicy. Diyos ko, ini-imagine ko pa lang sa story, sabi ko, grabe. Oo. Parang kung ako ang lalagay sa sitwasyon mo, parang, paano na-overcome yun, yung ganong klaseng challenges, no? Pero isa talaga sa Faith lang talaga. faith talaga yung napansin ko sa'yo. Tsaka yung talagang dedication mo sa pamilya Dedication mo. sa family. And which is very, very important. Yeah. Pag mag-a-abroad ka, magiging OFW ka, tatag ng loob, paniniwala, at yung dedication mo sa pamilya mo, which is yung pangarap mo para sa pamilya mo. Yes. So yun lang. Salamat. Maraming salamat din. Maraming salamat din sa Ayun, so huwag niyo kalimutan i-subscribe para sa mga susunod na storyahan natin dito sa Diary of an OFW kung saan ito, kwento niyo. Ito ang kwento niyo. Nalimutan ko eh. Salamat.